Sana ako. Nag-start ka na? Oh yes! Para naman po sa ating episode pa rin. Special Eric Marquez na ako. Okay, pinag-usapan din pagpasok ng January, yung naging break-up. Oh, break-up naman tayo pagkatapos ng mga tandem-tandem, ano? Break-up ni na Barbie Fortesa at saka ni Jack Roberto. Nakakalungkot kasi sabi ko nga sa'yo, di ba, naalala mo nung nandun kami sa Nueva Ecija na nakasalubong namin yan si Jack Roberto kasama si Dominic Roque, na may nagmumotor-motor sila habang nag-host po kami doon sa isang special event doon sa Nueva Ecija na imbitahan po ang inyong lingkod. Tapos inintriga ko pa nga yan si Dom. Sabi ko, Dom, kasi kalat na kalat niyo yung sa kanila ni Bea. Pero ngayon si Dominic, kita mo naman, ano? Hindi ko pa pala nailanap dito si Dominic sa kasi Sue Ramirez, ano? Siguro sa susunod po. But anyway, maraming nalungkot na mga fans kasi 7 years na nagkasama bilang boyfriend-girlfriend itong si Barbie Fortesa at saka si Jack Roberto. Tapos in fact, nagkaroon nga ng groundbreaking yung bahay na pinapagawa ni Jack, pati naman si Barbie na parang alam mo yun na nagbigay sila ng mga opinion at suggestions sa kung paano nilang ano tawag doon? Paano nilang gustong paano nilang establish yung bahay nila. Tapos may mga negosyo, close naman ng mga families nila. Kaya nakakagulat na sa pagpasok ng January o ng 2025, isa yun sa mga sumambulat talaga, nagpasabog na balita na naghiwalay na after 7 years. At yun na nga, kay Barbie na nanggaling yung pronouncement, nagbigay siya ng statement na sinabing ganito, ganyan. At wala namang third party, walang ganyan. Although, syempre, yung mga barda, didiretsuhin ko na yung barda, yung tambalan nila ni Barbie at saka ni David Licauco, talagang nasaya, syempre, na dahil akala nila, may ano na raw, may ganito na raw, may pag-asa na raw si David. Although si David, pinaalalahanan ng tinatawag na 3-month rule, di ba? Na hindi ka po pwedeng umeksena habang ganito, ganyan, and so on and so forth. But the thing is, wala nga pong gano'n kasi, again, yung samahang, natuwa nga tayo dun sa barda kasi nga, during that time na may mga projects sila ni si Barbie at saka si David, talaga nare-respeto nila yung personal na buhay at relasyon ni Jack Roberto at saka ni Barbie Fortesa. But the thing is, nag-end na, hindi naman natin masisisi kung ano yun kasi sila naman po ang may mga emosyon dyan. Sila naman ang nagmamahalan, sila nakaka-encounter ng kaya lang may mga unsavory reactions lalo na sa parte ni Jack kasi nga between Barbie and Jack tinitingnan ng lahat porque masikat si Barbie, sinasabi nila na nagpa-pressure daw kasi si Jack kasi walang masyadong hanap buhay, walang trabaho, walang pera, and so on and so forth. Habang ito naman si Barbie, parang yun na nga, parang baka nga daw na-develop na kay David, may mga ganon. Although, after that, si Jack, nabalitaan na lang natin na nag-launch ng, ano nga ba yung kanyang Jack Cole something? Yung pangalan ng kanyang, ano nga ba yung, anong produkto yun? Men's wash ba yun? Or soap? Parang ganun may soap, may men's wash or something. Kasi kung may feminine wash, may masculine wash. Na nag-launch siya ng ganun, ang pinangalan niya is, yun na nga, Cole by Jack, ay Jack by Cole, something like that. Pero hindi bastos yun hindi yun yung iniisip nating Jack Cole or something. So, binash dun si Jack Roberto kasi nga parang ginamit na naman daw yung issue para ganyan-ganyan. So, but the thing is, showbiz po kasi ganun talaga. Hindi natin sinisisi yung mga taong gustong maghanap buhay at yun ang alam nilang kaparaanan ng pagkita ng salapi. Kagaya ni Mark Heras, nung kinikwento ko sa inyo kanina, nung nakarang episode, ito si Jack, ito siya. But yun na, at the end of the day, sana mag-i-end pa rin sila bilang magkaibigan kasi 7 years is 7 years. Ang tagal ng pinagsamahan nila bilang magkasintahan o magkarelasyon. So, sino tayo para magusga? Sino tayo para magsabing may ganito, may ganyan? Although ang mga netizens kasi laging entitled. Akala mo lahat alam ang nangyayari 24 hours na nakasubaybay sila. Pero kami dito sa industriyang nakakasalamuhan namin sila, nakakausap, nai-interview, nakakatrabaho. Ganun talaga. Tao rin naman po sila Baka lang may mga something along the way na hindi nagkasundo talaga na pressure na they have to put an end to their relationships. Wala tayong magagawa doon. O, di ba? Anong oras na ba ako doon? Para bonggang-bongga na nating emotin to. Up 4 minutes pa lang ako. Ang weekly pala netong Jack, ko. So, itong
although ngayon naglalabasan, courtesy of Barda, kasi Barda sinuportahan din natin yun for the longest time, ay naglalabasan ngayon bilang naglalabasan yung mga videos nila, yung mga sweet moments ni David Licauco at saka ni Barbie Fortesa, may mga pinupush na mga projects, ganyan. Habang ito namang si Barbie naman talaga ay nagsubok din na, sumolo pa rin siya. Actually, napaka-impressive nung horror movie na pinagbibidahan niya na produce ng GMA Pictures na papapanood natin this alam namin after Holy Week yata or this summer na papanood dyan. And isa rin si Barbie sa mga pagkatapos ng Pulang Araw na teleserye nila ni na David Licauco, Dennis Trillo, ni na Alden Richards at saka ni yung kapatid ni Jack, Sania Lopez, 'di ba? Na pati si Sanya dinadamay dito na kesyo ganun galit kay Barbie. Wala pong ganon. Talaga lang sabi natin mahirap man tanggapin lalo na doon sa mga naging fanatics na yung 7 taon na yan ay magi-endang ganyan. Wala tayong magagawa. Sila po ang may katawan. Tayo naman ay nakakatrabaho at nakakasama lang natin. Binapahilag din natin at binabalita sa inyo na walang dapat na sinisisi diyan sa ganyan kasi dalawa yan eh. Sabi nga, it takes two to tango. O, hindi naman pwedeng si Barbie lang yan. Hindi naman pwedeng si Jack lang yan. So, hindi siguro nakasucceed sa paningin natin, sa pakiramdam natin ng kanilang relasyon. Malay natin sa ibang mga makakasama nila in the future. Or, kung hindi man, baka naman, ngayon, sarado, baka mabuksan sa mga darating na panahon, meron pa rin silang open communication. O, di ba? Malay natin, baka proseso lang itong pinagdadaanan nila, sila pa rin ang ending. Ganun lang yon. Ako ang inyong lingkod, Papa Ambera Palambet Nampos, nagpapasalamat. O, di ba ako? Babay lang dito sa Unbearable Channel. At sa susunod po, abangan nyo po ang mga iba ko pa pong vlogs. Maraming salamat sa Ideal Vision, Dr. Jessica D. Sa Faces and Curves, si Dr. J. Ricasata at saka si Dr. Sheila Ricasata. Dr. Pong Magtibay ng One Dental Clinic, si Dr. Jess Solis. Happy birthday din kay Filipino Magtalas ng Hunter Valley at saka ng Cakeland. Don Benitos na nagbigay sa amin ng napakaraming mga cassava cake at etc. Alvin Torno, maraming salamat. Sino pa ba ang mga nagbigay sa amin? Ang Viva Films, ang Viva, si kapatid na Veronique del Rosario Corpus. Maraming salamat, Boss Veronique. Belated happy birthday sa'yo. Maraming salamat din sa Paper Moon Cake. And of course, ang Sandbox, ni Don Parillas, sina Emil. Maraming salamat sa inyo, Mr. Emil. Lilibeth at saka si Emil nga. Oo, di ba? Hindi ko nasasabi ng apelyido, baka hantingin nyo pa. Charot! Hindi. Okay, sabihin ko na. Salas, di ba? Oo, maraming salamat Sandbox. Ang napakasarap ng mga tsokolate. And of course, ang Scat Media, Maritas University. Ano pa ba mga sponsors na dapat kong hindi makalimutan? Ang Fernando's Bakery, si Tita Pinky Fernando ng Fernando's Bakery dyan sa, di ba, nakakaansarap maka-artista. At marami pa pong iba yung mga kasamahan po namin dyan sa Scat Media, sa Maritas University, sa mga column ko po sa Bulgar, sa Hataw, at sa iba pang mga platform. Ako muli ang inyong lingkod. Nagpapasalamat uli sa inyo kasi malapit na rin mag-anniversary ang Unbearable Channel dito lamang sa Unbearable Channel sa YouTube. Yeah.